Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin, ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso, ngayon dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari, sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samarya'y mawawalang parang bula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aben na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami, at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Maghasik kayo ng katwiran, at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin niyo uli ang pinabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo, at pauulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay purihin, susuubin ang awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal na napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa
ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sa sinukob. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Welcome po sa National Shrine and Parokya ni Santo Padre Pio. Kaya palakpakan natin ang Diyos at sa pamamagitan ni Santo Padre Pio ang ating mga kahilingan, ang ating mga intensyon, lalo na sa mga taong may mga sakit, may karamdaman, ay magkaroon ng katugunan. At huwag nating kaiinipan ang panahon kung saan ibibigay ng Diyos na sa pamamagitan ni Santo Padre Pio ay magkaroon ng kagalingan ang sinuman na lumalapit sa Kanya. Kaya huwag tayong masyadong mainipin. Hayaan nating ipagkaloob ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban at hindi ang ating mga kagustuhan. Amen. Amen. So maraming salamat po sa muli ninyong pagbisita rito at ganun din sa mga kapatid natin na kasama rin natin sa pagdiriwang na ito na nakatutok sa FB Live, no? Sa FB page ng National Shrine and Parish of St. Padre Pio. Mga kababayan natin na nanonood ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na yung may mga karamdaman, may mga sakit na hindi na nakakaalis ng kanilang mga bahay para magsimba. At tanging sa mga online masses dito sa Padre Pio ay nakatutok sila. Mga kapatid, sa ating narinig ngayon sa ating ebanghelyo, alam niyo ba na kahit sino sa atin, maging kayong mga laiko na narito ngayon, ay tinatawag ng Diyos
para maging alagad o apostol niya. Hindi po natatapos yung listahan ng 12 alagad ni Jesus. Lahat tayo, walang pinipili. Bata, matanda, may asawa o wala, kasama tayo bilang ipagpatuloy yung nasimula ng mga alagad na ito. Kasi ang atin pong simbahang Katolika ay inilalarawan bilang one holy Catholic and Apostolic Church. At ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging apostol? Alam nyo, bago maging apostol, nagiging disipulo muna ang mga alagad. Ang pagiging disipulo po ay yung pagsunod kay Jesus at yung pakikinig sa Kanya. Kaya ang ginagawa nating pakikinig sa mga salita ng Diyos at pagsunod sa Kanya ay ang ating pagiging disipulo, pagiging disciple. Tayo ay tumatanggap muna. Tayo'y nakikinig muna. Pero lahat nga ba, kapag binabasa ang mga salita ng Diyos sa ganitong pagdiriwang ng banal na misa, ay nakikinig talaga? Kasi yung iba inaantok. Yung iba ay nagpapalipas lamang ng oras dito sa loob ng dambana habang may iniintay na kadate o di kaya may pupuntahan pa. Kaya hindi nakakapakinig. Hindi naunawaan ang mga salita ng Diyos. Paano tayo magiging isang disipulo para maging alagad? Kung ang mga salitang na ipapahayag ay hindi natin nauunawaan sapagkat lumilipad, malayo ang ating mga iniisip. Tayo ay tumatanggap muna, mga kapatid. At matapos ito, tinatawag na tayo na maging apostol. Pero hindi pwede na tayo'y tanggap lamang ng tanggap. Receive lang ng receive tayo. Dapat din ay maging marunong din tayo na magbigay at magbahagi. Kaya hindi po ba, pag tinanggap ninyo ang mga salita ng Diyos na narinig nyo ngayon, paano nyo ito na ibabahagi? Hindi ba't kailangan muna nating namnamin sa ating mga sarili ang mga salita ng Diyos nang sa ganon, maibahagi natin ito sa ating kapwa, sa mga mahal natin sa buhay na hindi natin kasama ngayon, mga naiwan sa ating mga tahanan, at maaaring maibahagi natin ang salita ng Diyos sa ating mga katrabaho, sa ating mga kapitbahay, na sa halip ang ipamalita natin at ikwento ay buhay ng may buhay, kaya nagiging marites ang marami sa atin, ay bakit hindi ang salita ng Diyos na ating narinig ngayon mismo maibahagi sapagkat tinatawag tayong lahat para maging apostol, maging alagad ng Diyos. Hindi lamang nakabox yan sa mga katulad naming pari, mga madre, mga reliyoso. Lahat tayo inaanyayahang tanggapin ang salita ng Diyos upang ito'y maibahagi natin para sa iba. Ang pinakamatibay na pagpapahayag ng mabuting balita ay ang mismong ating mga buhay. Ito yung kung paano tayo makisama, paano tayo makibagay sa ating mga kapwa, kung paano tayong magbigay ng totoong awa at may kakayanan tayong magmahal sa ating kapwa. At kapag sinasabi nating pagmamahal, hindi tayo namimili, hindi ito exclusive. Magmamahal lang ba tayo ng ating kapwa dahil minamahal tayo? Paano yung mga hindi kaibig-ibig? Paano yung hindi pleasant magmahal o mahalin? Ay ito yung panawagan at ibinibigay sa atin ng Diyos na halimbawa kung paano tayo makapagpapatuloy bilang mga apostol, bilang mga alagad ng ating Panginoon. Lagi nating tatandaan, mga kapatid,
Gaano man kaliit sa paningin ng Diyos ang nagagawa natin para sa ating kapwa, sa paningin ng Diyos, ito ay hindi baliwala. Dahil gaano man kaliit ang sakripisyong magagawa natin sa ating kapwa na galing mismo sa pag-ibig natin sa Diyos, ang gawaing ito ay masasabi nating pagsunod at misyon natin bilang mga Katolikong Kristiyano. Totoo, maaaring lahat o marami sa atin, wala tayong kakayahang magpalayas ng demonyo. Except na lamang doon sa mga tingin natin mga demonyo sa ating buhay. Huwag niyong titingnan yung mga katabi ninyo. At baka naandoon yung mga nakakasama, no? O masamang impluwensya para sa inyo. Hindi lahat may kakayahan magpalayas ng demonyo. Minsan tinatalo tayo ng demonyo sa kanilang kalakasan dahil masyado tayong marupok. Madali tayong magpadala sa mga tukso ng demonyong ito kung kaya't hindi natin nagagawa yung ipinagkakatiwala ng Diyos na maibahagi ang kanyang mga salita. Ay bakit tayo magpapatalo sa mga demonyong ito? Oo, hindi natin katulad si Jesus na may kakayanang anytime magpalayas ng demonyo at makapagpagaling ng mga may sakit, lalo na yung mga imposibleng may karamdaman. Subalit nakatitiyak ako, lahat tayo, may kakayanan tayo upang makagawa kahit man lamang kokonting kabutihan na maaari nating maialay sa Diyos at kabutihan na maaaring makita sa atin sa araw-araw. My dear brothers and sisters, sa araw-araw po natin o sa araw-araw nating pamumuhay, matututunan nating harapin ang kapwa natin na may malinis na puso. Maging sa pamilya man yan o sa mga katrabaho mo, sa mga kaklase mo, sa mga kapitbahay mo. Lahat tayo ay tiyak na makapagsisilbi ng buong puso at walang pag-aalinlangan kung ating lamang na isa sa buhay ang mga salita ng Diyos na maaring hindi lang natin naririnig, maaring nababasa natin at mismong tayo nagkaka-interes alamin ang mga salitang ito ng Diyos para sa mga buhay natin. Totoo naman, karamihan sa atin kaya hindi dumadaloy ang biyaya at grasya ng Diyos dahil ang paggawa nating ng kabutihan, ang pinagsisilbihan lamang natin ay ang ating mga personal na interes. Wala tayong pakialam sa iba. Basta tayo'y tumatanggap ng biyaya sa Diyos, nakakalimutan na nating ibahagi ito. Pero ang totoong pagdaloy ng biyaya ng Diyos ay kung marunong din tayong magbahagi, kung marunong din tayong mag-share, upang sa ganoon, mas maramdaman natin na kapag bumalik ang pagpapala at biyaya ng Diyos, maaring ang tatanggapin natin ay mas higit pa, nag-uumapaw. Kaya wag sana tayong maging madamot, wag sana tayong maging makasarili. Hindi naman kailangang extravagant yung ating naipapagkaloob at naibabahagi sa ating kapwa. Ang kailangan lang natin palagi ay yung totoo at taos-puso na nakakapagbahagi tayo para sa ating mga kapwa. Alam ng Diyos kung ano ang maibibigay at kakayahan na meron tayo. Basta ito ay nasa ating mga kalooban. Huwag na huwag nating kalilimutan na tayo hindi lamang nabubuhay sa mundong ito na tayo lamang. May kasama tayo. Kaya nga sabi, no man is an island. Palaging kabahagi natin ng ating kapwa.
At yan ay panawagan para sa atin upang maipagpatuloy ang pagiging mabuting alagad, apostol ng ating Panginoon. Kaya nga, kayo, gusto nyo bang lumigaya? Gusto nyo bang maging masaya palagi? O yung iba nakasimangot pa rin. Natural na siguro, no, na ang mukha'y nakasimangot ng iba. Alam niyo, sa pagdiriwang ng banal na misa, kailangan palagi ang ating disposisyon masaya, no, nakangiti. Baka may magsabi, bakit ka, Father, masyado kang seryoso ang mukha. Mukha ka pa masungit. Natural na po ito. Ano? Totoo. Kung gusto nating lumigaya ng tunay at walang hanggan, walang katapusan, alam natin na ang pagsunod sa yapak ni Kristo na may mapagpalang puso ang siyang tanging magiging susi sa lahat ng kaligayahan na maaaring magtatagal sa bawat isa sa atin. Kung marunong tayong mag-share ng ating blessing, di ba? Kindness begets kindness. Kapag marunong tayong magpakabuti sa ating kapwa, ano ang balik nito sa atin? Kabutihan din. Kapag nagbibigay tayo sa ating kapwa ng kahit maliit na bagay, ano ang babalik sa atin? Higit pa sa ating inaasahan. Kaya mga kapatid, sa pagsunod natin sa yapak ni Kristo, huwag tayong mag-ipon na mga pansamantalang kayamanan dito sa mundo. Ipunan natin ang yaman ng pagpapakabuti sapagkat ito ang magdadala sa atin sa tunay na kaligayahan at buhay na walang hanggan, kung saan wala ng kalungkutan at wala ng magiging problema sa buhay. Sana matanong natin sa ating mga sarili, ikaw ba kapatid, paano mo gustong maalaala ng iyong kapwa kapag natapos na ang iyong misyon dito sa lupa? Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayan, magsayang nagsalo. Amin sana mag-aalay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawing dugo katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal,
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal tapong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinadakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Bago niya pinagtisang kusang loob na maghinawakan niya, ganon din naman nang matapos na ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen.
Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at yadyan mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli magandang umaga po. Mag-iingat po kayo sa inyong mga pag-uwi, sa inyong mga tahanan, at maraming salamat po sa muli inyong pagdalaw.